Isang babae ang pumanaw kaninang umaga. Hindi ito cancer at hindi rin ito stroke. Namatay siya sa isang bagay na mas tahimik, isang bagay na kinakaharap ng milyon-milyong kababaihan ngayon. Ang pakiramdam na parang hindi ka na nakikita at ang pagkawala ng koneksyon ng dahan-dahan, pagkasira ng kahulugan ng pagiging isang babae. Alam ninyo kapag nawala ang koneksyon ng isang babae sa kanyang sariling masigla at sensual na pagkatao, isang bahagi niya ang nagsisimulang maglaho. Kung ikaw ay isang babaeng higit sa isto, hindi ko na kailangang ipaliwanag ito sa iyo. Nararamdaman mo na ito. Ako si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan at mahigit 30 taon ko nang tinutulungan ang mga babaeng tulad ninyo, mga babaeng nais makaramdam na sila ay kaakit-akit, kanais-nais at buhay na buhay anuman ang kanilang edad. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang solusyon ay hindi matatagpuan sa isang hormone cream, isang reseta, o isang lubricant, kundi nasa iyong fruit bowl lang? Ngayon ibabahagi ko ang 4 na prutas na napatunayan ng siyensya na nakakatulong mapabuti ang daloy ng dugo sa pelvic area, maibalik ang natural na lubrication at maibalik ang iyong masigla at sensual na enerhiya sa natural na paraan. At sa huli, ipapakita ko sa iyo kung paano pagsamahin ang mga ito sa isang simpleng ritual sa umaga na tatagal lamang ng 7 segundo bawat araw. Bago tayo magpatuloy, kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyong puso, kung nararamdaman ninyong oras na para bawiin ang kontrol sa inyong kalusugan, pindutin na ninyo ang subscribe button at i-on ang notifications. Narito ako para magbigay sa inyo ng tunay at praktikal na payo na idinisenyo para sa mga kababaihang nasa edad 6 na pataas. Kung ang video na ito ay may katuturan sa inyo, mag-type ng U sa mga komento. Kung hindi, mag-type ng 0. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na gawing mas mahalaga ang nilalamang ito para sa inyo. Ngayong nauunawaan na ninyo ang tunay na dahilan sa likod ng paghina ng sigla ng kababaihan habang tumatanda at kung paano maaaring nasa kalikasan ng sagot, simulan na natin ang unang prutas. Hindi lamang ito isang matamis na merienda. Ito ay isang makapangyarihan at suportado ng siyensya na pagkain na tinatawag ngayon ng mga mananaliksik na pampasigla ng kalikasan. Ang tinutukoy ko ay ang pakwan at ang ginagawa nito sa loob ng iyong katawan ay sadyang kamangha-mangha. Prutas, sa kadauno, pakwan ang pampasigla ng kalikasan. Magsimula tayo sa isang prutas na madalas hindi napapansin, ngunit may pambihirang bisa para sa kalusugan ng kababaihan, ang pakwan. Bagamat karamihan sa atin ay iniisip ito bilang isang nakakapreskong pampalamig, tuwing tag-init kinukumpirma na ngayon ng siyensya ang matagal ng alam ng maraming tradisyonal na kultura. Ang pakwan ay may mga natatanging katangian na natural na nagpapabuti sa sexual wellness, lalo na sa mga nakatatandang babae. Ang susi ay isang compound sa loob ng pakwan na tinatawag na citrulline. Kapag kinain mo ito, ginagawa ng iyong katawan ang citrulline na maging isa pang amino acid, ang arginine, na siyang tumutulong sa pag-produce ng nitric oxide. Ito ay mahalaga dahil ang nitric oxide ang mismong sangkap na nagpaparelax at nagbubukas ng iyong mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng malaya, lalo na sa pelvic region. Sa mas simpleng salita, mas maraming nitric oxide ay nangangahulugan ng mas mahusay na sirkulasyon at ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas mataas na sensitivity at natural na lubrication. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang produksyon ng nitric oxide sa ating katawan at ang ating mga daluyan ng dugo ay nagiging hindi na gaanong flexible. Iyan ang isang malaking dahilan kung bakit nakakaranas ang mga babaeng higit sa 60 ng pagbaba sa sexual sensation at moisture. Tinutulungan ng pakwan na tugunan ang problemang ito mula sa pinagmulan nito.
Sa katunayan, isang pag-aaral na nakatuon sa mga postmenopausal na kababaihan ang natuklasan na ang mga supplement na nagpapataas ng nitric oxide ay nagdulot ng malaking pagbuti sa arousal at pangkalahatang sexual satisfaction. Pero hindi lang yan. Ang pakwan ay hydrating din at mababa sa calories na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng puso. Naglalaman ito ng mga antioxidant tulad ng lycopene na lumalaban sa pamamaga at nagpoprotekta sa lining ng iyong mga daluyan ng dugo. Parehong mahalaga para mapanatili ang malusog na sexual responsiveness. Kapag regular kang kumakain ng pakwan, lalo na kapag walang laman ang tiyan, hindi mo lang pinapawi ang iyong uhaw. Binibigyan mo ang iyong katawan ng eksaktong kailangan nito para buksan ang mga maselang daluyan ng dugo na nagsusupply sa pelvic area at tumutulong na maibalik ang unti-unting kinuha ng edad at mga pagbabago sa hormone. Para maisama ito sa iyong pang-araw-araw na buhay, subukang kumain ng 1 hanggang 2 tasa ng sariwang hiwa ng pakwan. Sa gabi mas mainam kung 2 oras pagkatapos ng iyong huling pagkain. Maaari mo rin itong i-juice, ngunit siguraduhing sariwa ito at walang anumang idinagdag na asukal o preservatives. Ang pagiging consistent ang susi. Karamihan sa mga babaeng nakakakita ng mga resulta ay pagkatapos ng ilang linggo ng regular na pagkonsumo at marami ang nag-uulat ng panibagong sensitivity at pinabuting intimacy sa kanilang partner. Ngayon, habang gumagana ang pakwan bilang pampasigla ng kalikasan, may isa pang prutas na hindi lang nagbubukas ng mga ugat, ito ay aktwal na tumutulong na linisin ang mga ito. Ang susunod na prutas na ito ay puno ng makapangyarihang antioxidants na makakatulong na baligtarin ang mga dekada ng pagtanda ng mga ugat at gawing mas bata ang pakiramdam ng iyong mga daluyan ng dugo. Pag-usapan natin ito. Kung nandito ka pa rin at may katuturan sa iyo ang mensaheng ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama kita sa paglalakbay na ito. Ngayon, magpatuloy tayo dahil ang susunod ay maaring mas mahalaga pa. Prutas Chapter 2, Blueberries. Ang tagapagligtas ng mga ugat habang ang pakwan ay nagpaparelax at nagbubukas ng mga daluyan ng dugo. Ang blueberries ay may mas malalim na epekto. Pinoprotektahan nito ang mga ito mula sa loob. Para sa mga kababaihang higit sa 60 na, ang mga daluyan ng dugo ay may tendensyang manigas at kumipot. Dahil sa pagtanda at mga pagbabago sa hormone, ito ay ginagawang isang mahalagang kaalyado, ang blueberries, sa pagpapanumbalik ng sensual na kalusugan. Puno ng malalakas na antioxidant na tinatawag na flavonoids, partikular ang anthocyanins, tinutulungan ng blueberries na ayusin at protektahan ang panloob na lining ng iyong mga daluyan ng dugo na kilala bilang endothelium. Ang lining na ito ay may mahalagang papel sa pagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng maayos at episyente sa buong katawan mo at sa iyong pelvic region. Inilathala ng American Journal of Clinical Nutrition ang isang mahalagang pag-aaral na nagpapakita na ang mga postmenopausal na kababaihan na kumonsumo ng mataas na halaga ng flavonoids mula sa mga pagkaing tulad ng blueberries ay may mas mahusay na kalusugan ng puso at vascular function. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang flavonoids ay nagpapabuti sa endothelial function, nagbabawas ng pamamaga at lumalaban sa oxidative stress. Lahat ay malalaking sanhi ng mahinang sirkulasyon at nabawasang sexual response. Sa madaling salita, tinutulungan ng blueberries na maging mas bata ang iyong mga daluyan ng dugo. Ginagawa itong mas flexible at responsive na nagpapahintulot sa kanila na maghatid ng dugo kung saan ito pinakakailangan para sa sensation at arousal. Bukod sa mga benepisyo nito sa mga ugat, sinusuportahan din ng blueberries ang kalusugan ng puso, pag-andar ng utak at regulasyon ng presyo ng dugo. Lahat ay mahahalagang salik sa pagpapanatili ng sigla ng kababaihan
habang tumatanda. Ang kalusugan ng puso partikular ay likas na konektado sa kalusugang sexual. Sa pamamagitan ng pagtulong na mapanatiling matatag ang iyong circulatory system, hindi direktang sinusuportahan ng blueberries ang mas mahusay na responsiveness sa iyong intimate na buhay. Para makuha ang pinakamaraming benepisyo, inirerekomenda kong kumain ng kalahating tasa ng sariwa o frozen na blueberries bawat araw. Ang mga ito ay maginhawa natural na matamis at maaaring idagdag sa oatmeal yogurt o kainin ng mag-isa. Ang pagiging consistent ang mahalaga. Ang mga compound na ito ay pinakamahusay na gumagana kapag naipon sa iyong sistema sa paglipas ng panahon. Isipin ito bilang pang-araw-araw na maintenance para sa iyong sirkulasyon tulad ng dahan-dahang pagpapatibay ng iyong mga ugat mula sa loob. Marami sa aking mga nakatatandang pasyente na nagsimulang regular na kumain ng blueberries ay naguulat na hindi lamang sila nakakaramdam ng mas maraming enerhiya at mas malinaw na pag-iisip, kundi nagsisimula rin silang makaranas ng muling paggising ng sensation at natural na moisture, kadalasan pagkatapos lamang ng ilang linggo. Hindi ito mahika. Ito ay resulta ng pinabuting daloy ng dugo at paggaling ng mga ugat na dala ng isang bagay na kasing simple ng prutas. Ngunit habang tahimik na gumagana ang blueberries para ayusin at protektahan ang susunod na prutas, ay gumagawa ng isang bagay na kasing halaga. Tinutulungan nitong patatagin ang iyong sistema at isinasama ang balanse ng hormone sa usapan. Kung nakikipag-deal ka sa mababang enerhiya, pabago-bagong mood o night sweats ang susunod na prutas, na ito ay maaaring eksakto kung ano ang hinihiling ng iyong katawan. Pag-usapan natin ito. Prutas chapa naman 3. Saging ang pambalanse ng hormone. Ang saging ay higit pa sa isang mabilis na pinagkukunan ng enerhiya. Ito ay isa sa pinakamahalagang prutas para sa pagpapatatag ng mismong mga sistema na sumusuporta sa iyong kapakanan bilang isang babae, ang iyong circulatory at nervous systems. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nagiging mas sensitibo sa mga kawalan ng balanse sa presyon ng dugo, antas ng sodium at mga stress hormone. Dito, nagniningning ang saging. Mayaman sa potassium, tinutulungan ng saging ang iyong katawan na mapanatili ang tamang presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagbalanse sa labis na sodium. Kapag kontrolado ang iyong presyon ng dugo ang iyong mga ugat, ay maaaring manatiling relaxed at bukas na nagpapahintulot sa malusog at tuloy-tuloy na daloy ng dugo sa pelvic region na mahalaga para sa arousal at ginhawa. Maraming kababaihan ang hindi nakakaalam na ang mga pagbabago sa kalusugan ng puso pagkatapos ng menopause ay isa sa mga pangunahing sanhi ng paghina ng sexual function. Dahan-dahan nitong sinisira ang lining ng mga daluyan ng dugo at maaaring paghigpitan ang daloy ng dugo sa mga mahahalagang lugar. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mas maraming potassium sa iyong dieta, sa pamamagitan ng saging, binibigyan mo ang iyong katawan ng mga kasangkapan na kailangan nito para labanan ang mga epektong iyon sa natural na paraan. Nagre-resulta ito sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo at mas malusog na pagkaelastiko ng mga ugat. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo ng saging. Ito rin ay isang mahusay na mapagkukunan ng vitamin B6 at natural na asukal na tumutulong sa pag-regulate ng mood at pagbabawas ng antas ng cortisol, ang stress hormone. Ang mataas na cortisol ay maaaring makagambala sa masilang balanse ng mga female hormones na siya namang nakakaapekto sa libido, antas ng enerhiya at pangkalahatang kagalingan. Iyon ang dahilan kung bakit itinuturing ang saging na isang dual action na prutas. Sinusuportahan nito ang mga pisikal na aspeto ng arousal sa pamamagitan ng sirkulasyon at ang hormonal na bahagi sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong katawan na manatiling balanse, parehong emosyonal at kemikal. Para sa pinakamahusay na mga resulta, kumain ng isang katamtamang saging sa isang araw mas mainam sa umaga.
Ito ay isang perpektong karagdagan sa isang almusal na mabuti para sa puso at nababagay sa mga pagkaing sumusuporta sa kalusugan ng hormone tulad ng yogurt o isang dakot ng almonds. Ito ay simple abot kaya at madaling panindigan na ginagawa itong perpekto para sa mga nakatatandang babae na naghahanap ng pare-pareho at pangmatagalang mga resulta nang hindi nagdaragdag ng mga komplikadong gawain. Ang nakikita ko sa aking mga pasyente ay kapansin-pansin. Pagkatapos lamang ng ilang linggo ng pagsasama ng saging sa kanilang dieta, marami ang nag-uulat ng mas matatag na enerhiya, mas kaunting pagkabalisa, pinabuting pagtulog, at isang mas malaking pakiramdam ng kagalingan at pisikal na pagtugon, lalo na kapag isinama sa iba pang mga prutas na tinalakay natin. Gayunpaman, habang tinutulungan ng saging na patatagin ang iyong panloob na sistema, ang huling prutas na ibabahagi ko sa iyo ay gumagawa ng isang pambihirang bagay. Hindi lamang nito pinapahusay ang sirkulasyon, kundi tumutulong din na gisingin ang isa sa pinakamakapangyarihang natural na puwersa sa likod ng sigla ng isang babae, ang kanyang sariling hormonal harmony. Kung medyo hindi mo nararamdaman ang iyong sarili, kamakailan ang susunod na prutas na ito ay maaaring magtaglay ng susi sa iyong buong pagbabalik. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong makabuluhan ang impormasyong ito, mag-type ng numerong 1 sa mga komento. Ipinapaalam nito sa akin na narito kayo at nakikinig. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 at huling prutas na maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Prutas 4, maitim na ubas. Ang elixir ng sigla. Ang huling prutas sa listahang ito ay maaaring ikagulat mo. Ang maitim na ubas, partikular ang pula at itim na uri, ay hindi lang masarap. Naglalaman ang mga ito ng isang natural na compound na tinatawag na resveratrol na napatunayang malaki ang naitutulong sa kalusugan ng kababaihan sa pamamagitan ng pagpapabuti ng daloy ng dugo at pagtataguyod ng balanse sa hormone. Para sa mga kababaihan sa kanilang 60s o 70s, ang kombinasyong iyon ay kritikal. Ang sigla ng isang babae ay higit pa sa pisikal na kalusugan. Ito ay nakahabi sa kanyang mood, sa kanyang enerhiya, sa kanyang kumpiyansa, at sa nagniningning na diwa na nagbibigay kahulugan sa kanya. Habang ikaw ay tumatanda, ang mga pagbabago sa hormone ay maaaring mag-iwan sa iyong pakiramdam na hindi gaanong masigla, hindi gaanong tulad ng iyong sarili. Maaaring hindi mo na maramdaman ang parehong kislap na dati mong taglay, at ang naglalahong pakiramdam ng pagkakakilanlan ay maaaring maging kasing pinsala ng anumang pisikal na sintomas. Iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ng resveratrol. Hindi lang ito tumutulong sa katawan. Tumutulong itong ibalik ang pakiramdam ng ningning. Ipinakita ng mga pag-aaral na pinapataas ng resveratrol ang produksyon ng nitric oxide, sinusuportahan ng kalusugan ng puso, at may proteksyon na epekto sa buong endocrine system. Gumaganap ito bilang isang banayad na phytoestrogen na tumutulong na dalhin ang iyong katawan sa isang estado ng natural na pagkakatugma ng walang mga panganib ng mga sintetikong hormone. Sinusuportahan nito ang mas mahusay na sirkulasyon, mas natural na arousal, at isang pagbabalik sa pakiramdam na komportable at buhay sa iyong sariling balat. Ang nagpapabukod tangi sa ubas ay ito ay isang paraan na nakabatay sa pagkain para ma-access ang makapangyarihang epektong ito nang walang mga side effect na nauugnay sa mga diresetang therapy. Para sa mga babaeng higit sa sista ang pagsasama ng halos isang tasa ng maitim na ubas sa iyong pang-araw-araw na gawain ay maaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba. Pumili ng organic, kung posible, dahil ang kanilang manipis na balat ay mas madaling kapitan ng pesticide. Maaari mong kainin ang mga ito nang sariwa i-freeze para sa isang malamig na merienda o i-juice, iwasan lang ang mga binibiling grape juice na puno ng asukal. Ang mga babaeng nakatrabaho ko ay madalas na naglalarawan ng mga hindi inaasahang pagbabago
Sa loob lamang ng ilang linggo, isang panibagong pakiramdam ng enerhiya, isang banayad na pagbabalik ng kanilang natural na libido, at higit sa lahat, isang lumalagong kumpiyansa sa kakayahan ng kanilang katawan na makaramdam muli ng kasiyahan. Hindi ito mga himala. Ito ang mga natural na resulta ng pinabuting balanse ng hormone at daloy ng dugo na parehong tinutulungang ibalik ng ubas. Ngayon, natuklasan na natin kung paano gumaganap ang bawat isa sa mga prutas na ito ng isang tiyak na papel sa muling paggising ng iyong sensual na kalusugan. Ngunit ano ang mangyayari kapag pinagsama mo ang mga ito sa isang madiskarteng paraan, simple at palagian? Sa susunod na seksyon, ibabahagi ko sa inyo ang isang makapangyarihang 7 segundong ritual sa umaga na pinagsasama ang mga prutas na ito sa isang plano na maaaring magdala ng iyong mga resulta sa susunod na antas. Hindi ninyo gugustuhing makaligtaan ito. Ang 7 segundong ritual sa umaga na muling gigising sa iyong ningning. Ngayong natuklasan na natin ang kapangyarihan ng 4 na prutas na ito, oras na para pagsamahin ang mga ito sa isang simple at makapangyarihang gawi. Tinatawag ko itong 7 segundong ritual sa umaga dahil iyon lang ang kinakailangan para ihanda ang iyong katawan para sa panibagong sensitivity na ibalik na enerhiya at isang malalim at may kumpiyansang koneksyon sa iyong pagkababae araw-araw. Ang susi ay hindi lamang ang pagkain ng mga prutas na ito nang basta-basta kundi ang pagsasama-sama ng kanilang mga natural na benepisyo sa isang puro na paraan. Ang focus ay synergy. Narito kung paano ito gumagana. Sa iyong paggising bago mag-almusal o magkape, kumain ka ng isang serving ng isa sa mga makapangyarihang prutas na ito. Maaaring ito ay kalahating saging, isang dakot ng blueberries, ilang maitim na ubas, o isang hiwa ng pakwan. Iyon lang, isang hakbang lang. Sa paggawa nito unang-una sa umaga, nang walang laman ng tiyan, kung kailan ang iyong katawan ay pinaka-receptive sa mga nutrition, inihahanda mo ang iyong mga daluyan ng dugo na mag-relax, sinusuportahan ang malusog na sirkulasyon sa pelvic region, at sinisenyasan ng iyong katawan na hanapin ang natural na ritmo ng hormone nito sa buong araw. Ang pagiging simple ng ritual na ito, ang siyang kapangyarihan nito. Hindi ito nangangailangan ng malaking pagbabago sa dieta, mamahaling supplement, o anumang espesyal na kagamitan. Ngunit kapag ginagawa araw-araw, palagi itong nakakatulong sa mga nakatatandang babae na mabawi ang pisikal na sensation at kumpiyansa na akala nila ay tuluyan nang nawala. Ang pinakakapanapanabik para sa akin ay maraming kababaihan ang nag-uulat na nakakaramdam ng pagkakaiba sa loob ng unang linggo, isang muling paggising ng sensation, isang natural na pagbabalik ng pagnanasa, at isang banayad, ngunit hindi maikakailang pakiramdam ng sigla na nagbabalik. Ngunit ang pinakamahalaga ay kung ano ang kinakatawan ng ritual na ito. Hindi lamang ito isang routine, ito ay isang pangako sa iyong sarili, sa iyong kalusugan, at sa iyong dignidad bilang isang babae. Ito ay isang paraan upang bawiin ang isang bahagi ng buhay na mahalaga pa rin anuman ang iyong edad. At kung iniisip mo kung huli na ba para sa iyo, kung masyado kang naghintay o pakiramdam mo ay masyado ka nang disconnected, ang ibabahagi ko sa konklusyon ay magbabago ng iyong pananaw ng tuluyan. Manatili kayo sa akin. Ang huling kaisipang ito ay maaaring ang pinakamahalagang mensahe na maririnig ninyo ngayon. Ang katotohanan tungkol sa pagkababae pagkatapos ng SKTI. Sa puntong ito narinig na ninyo ang siyensya, nalaman na ninyo ang tungkol sa 4 na makapangyarihang prutas pakwan para mapabuti ang daloy ng dugo, blueberries para protektahan ang iyong mga ugat, saging para balansehin ang iyong sistema, at maitim na ubas para ibalik ang iyong natural na sigla. Natuklasan ninyo na ang ningning at sexual na pakiramdam ng isang babae ay hindi nawawala dahil lang sa ikaw ay tumanda. Naglalaho ito dahil hindi na nakukuha ng iyong katawan ang kailangan nito. At ipinakilala sa inyo
Ang isang simpleng 7 segundong ritual na maaaring muling pag-alabin ang sinubukang kunin ng panahon. Ngunit ang nais kong iwan sa inyo ay higit pa sa biology. Sa puso ng usapang ito ay hindi lamang daloy ng dugo o antas ng hormone. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Ito ay tungkol sa tahimik na pakiramdam ng pagiging invisible na nararamdaman ng napakaraming kababaihan, ngunit bihirang pag-usapan. Kapag nawawala ang intimacy, kapag ang katawan ay hindi na tumutugon ng may parehong kadalian, kapag nagsimula kang umiwas sa pagiging malapit, hindi dahil ayaw mo, kundi dahil natatakot ka na hindi makikipagtulungan ang iyong katawan, binabago niyan kung paano tingnan ng isang babae ang kanyang sarili. At gayon pa man, nais kong malaman ninyo ito nang malinaw ang pakiramdam na yon ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Nakita ko na ang mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s at kahit sa kanilang 80s na binago ang lahat. Hindi sa pamamagitan ng paghahabol sa kabataan, kundi sa pamamagitan ng pagpili na parangalan ang katawan na mayroon sila sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng tamang kasangkapan, tamang nutrisyon at tamang pang-araw-araw na gawi upang gumana sa paraang idinisenyo ito. Kapag nangyari iyon, nagbabago ang mga bagay, bumabalik ang enerhiya, nabubuo ang kumpiyansa, bumabalik ang kislap sa mga mata, at higit sa lahat, ang intimacy ay hindi na nagiging isang alaala lamang, kundi nagiging isang buhay na bahagi muli ng buhay. Hindi ito tungkol sa vanity. Ito ay tungkol sa koneksyon. Ito ay tungkol sa dignidad. Ito ay tungkol sa pakiramdam na isang babae sa bawat kahulugan ng salita, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at sensual. Ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang iyong katawan ay may hindi kapani-paniwalang kakayahan na magpagaling at ibalik ang sarili nito, ngunit hindi nito ito magagawa ng mag-isa. Kailangan ka nitong maging kasama nito. Kailangan nitong gawin mo ang maliliit at tuloy-tuloy na pagpili na nagbibigay dito ng pagkakataong lumaban. Ang pagkababae ay hindi nagtatapos sa edad. Ito ay nag-e-evolve. Ang iyong papel ngayon ay mag-evolve. Kasama nito alagaan ito at parangalan ito. Kaya kung magsisimula ka man sa isang tasa ng blueberries, bukas ng umaga, o lubos kang mangangako sa 7 segundong ritual, alamin mo ito. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ka sira. Hindi ka laos. Naaalala ng iyong katawan kung ano ang ibig sabihin ng maging masigla, makaramdam ng kasiyahan at tumugon sa haplos. Sa tamang suporta, maaari itong bumalik sa estadong iyon. Ito ang iyong sandali upang bawiin ito, hindi may kasamang pressure o takot, kundi may tahimik na kumpiyansa na alam mong binabawi mo ang kontrol. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kung nagbigay ito sa inyo ng panibagong pag-asa, ikararangal ko kung kayo ay magsusubscribe at ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan o kapatid na maaaring kailangang marinig ito. Pinakamahalaga mag-iwan ng komento sa ibaba at sabihin sa akin ng isang maliit na hakbang na gagawin ninyo para sa inyong kalusugan ngayong linggo. Ang iyong kwento ay mahalaga at maaaring ito ang maging inspirasyon na kailangan ng iba para simulan ang kanilang sariling paglalakbay. Salamat sa pakikinig.